Diba? Mga anak ng Diyos na matagumpay. Amen. Sige nga po. Tunay nga po. God, let everything that has breath. Para sa mga note takers, okay lang yan. Pero kung nanonood tayo ng YouTube, ng Reels, ibang usapan na yun. Ay ibang usapan na yan. Alam niyo po, may nabasa akong mga doon sa social media na ang pastor daw po, hindi lang siya nag-preach to bless you, but he preach to correct you, to teach you, anything. Kaya yun po ang ating expect sa Panginoon na i-bless tayo sa mga ganito. At doon po naalala ko muli doon sa nung si Jesus ay nagtuturo muli doon sa Matthew chapter 13 verse 2 at mababasa rin sa Mark chapter 13 verse 2 at dinudumog si Jesus, pinupuntahan ng maraming tao, people, the crowd of people gathered together para lang makinig sa ating Panginoong Hesus.
Ang dami, sabi ng Biblia, crowd. And they are gathered together to hear the word of God. Kaya minsan si Jesus, napapa-atras na siya doon sa seashore. Dahil parang wala na siyang pwesto. Kaya minsan nakita niya yung bangka ni Peter, ginamit niya para maging platform. Para doon siya naupo, para magturo. Then, iniisip ko sa ngayon, din sana ang mga tao ngayon na ini-enjoy nila makinig ng salita ng Diyos. Sabi nga minsan ni Sister Judith nung nagkaroon kami ng pagtitipon doon sa bahay nila, Brother Sam, ang salita ng Diyos, inilalapit na natin sa mga tao. Parang ang mensahe na ng Diyos, tayo na ang naglalapit sa mga tao. Ang simbahan na ang naglalapit sa tao. Pero nung unang panahon, tao ang pumupunta kay Jesus para makinig ng salita ng Diyos. Di ba kung nagpupisa? Tao. Gusto ko lang magkaroon kayo ng ma-enlighten tayo paano, gaano ka-importante ang salita ng Diyos. Di ba, Brother Ricky? Gaano ka-importante ang salita ng Diyos? Kasi noon, crowd of people pumupunta makinig lang ng salita ng Diyos. Amen. Ini-enjoy nila makinig ng salita ng Diyos. Nawa nga, i-enjoy din natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Dahil kukunti lang naman ang ating oras. Nagbibigay lang tayo ng 2 hanggang 3 oras na sa isang linggo. To us into fellowship of Christ for His glory. God called us into the fellowship of Christ for His glory. Basahin ko po yung sa text natin. Yung niligay ko po dyan sa slide natin. Daan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Verse 23 ang sabi, magpakatatag kayo, magpakatatag tayo sa ating. Para po ito sa ating inner term alive kung bakit po tayo nag-i-invest. Amen po. Tithes and offering are an important part of Christian life because by giving, we put our love for God before our love for our money. Giving also supports to church to spread the gospel of God to others. At yun din po ang purpose kung bakit po ibinibigay po natin para po maabot natin ang iba po nating mga kapatid na wala pa po sa Panginoon. Amen po. Sige po, palakpakan nga po natin sa pangating Diyos na tayo po ay nalangin. Hallelujah, hallelujah. I'll be there to understand. I will share your joy and laughter. I'll join you in your tears. Let me be your servant. Let me be as Christ in you. Let me be your servant. There's nothing more I wanna do. I'll be more than a friend. I'll be the master's hand. I'll be your servant until this journey ends. Our goal, take His message to a dying world, sharing the love of Jesus is what we have been told. They don't care how much. Take my hand, let's live each other. Together we will grow. Let me be your servant. Let me be as Christ in you. Let me be your servant. There's nothing more I wanna do.
I'll be more than a friend. I'll be the master's hand. I'll be your servant until this journey ends. Let me be your servant. Let me be as Christ in you. Let me be your servant. There's nothing more I wanna do. I'll be more than a friend. I'll be the master's hand. I'll be your servant until this journey ends. Can you tell to the person beside you, I'll be your servant until this journey ends. Pero parang mas maganda po sa Tagalog, ako ay magiging lingkod mo Ako ay magiging lingkod mo. hanggang sa huling paglalakbay sa mundong ito. Amen. Glory to God. Glory, glory. Once again in Tagalog, maligayang bati. Maligayang bati. Lahat sila. Maligayang, maligayang, maligayang bati. Ayan na po ba lahat? Okay na? Nasa na po ba lahat? Siya na suwahin. Sibo? Asa si nanay? Nag-CR. Sige po. Meron pa isa. Ay, meron Meron pa pa daw isa. po. Si nanay. Ah, okay. Nawawala si nanay. Okay, we're going to pray po for our birthday celebrants. Sige po, tayo po tumayo. Salamat at seryohan mo ang lahat ng aming panalangin sa umaga na to. By the blood of your Son, Jesus Christ, we lift you up, your name, O God, in our hearts and our hands. Can we raise up your hands, O God? And let the shine of God be upon you. Let the glory of God be upon you. And let the blessing of God be upon you. Thank you, O Lord. We declare your goodness once more sa aming mga buhay. Lord, salamat at patuloy, Panginoon, ang makapangyarihan mong dugo ang siyang bumanat sa amin, O God, sa paglabas namin sa bulwagan na to. Ang kanyang birthday, and she is 78 years old, and now she's celebrating her birthday. Happy birthday, God bless everyone. May pakain po si nanay.